Kailangan ng 250,000 pesos para maoperahan ang asawa ko. Tiningnan ko ang joint account namin. 35 pesos na lang ang natira. Nasaan ang 4.8 million pesos? Nilipat niya sa kabit niya 2 oras bago siya inatake sa puso. Kaya tiningnan ko ang doktor sa mata at kalmadong sinabi, "Dok, itigil na natin ang panggagamot. Hayaan niyo na siyang mamatay." Nang isugod si Leo sa ospital dahil sa matinding heart attack, nanlalamig ang mga kamay ko sa labas ng emergency room. Nang iabot sa akin ng abogado ang billing, doon ko lang nalaman na palihim niyang binigyan ng 4.8 million pesos ang kabit niya at halos wala nang natira sa account namin ni hindi aabot para sa pinaka-basic na gamot. Nakahiga siya sa kama, halos hindi na humihinga at walang malay. Pinagmasdan ko ang tumatalbog na linya sa heart monitor at kalmadong sinabi sa doktor, "Dok, itigil na natin." Nilimas niya ang pera namin para buhayin ang kabit niya. Wala na kaming pera, hindi na kailangang ipilit. 11:00 ng gabi. Sa harap ng ICU ng Ospital General ng Siyudad, kasing lamig ng yelo ang paligid. Nakaupo ako sa hilera ng mga bakal na upuan, tagos hanggang buto ang lamig. Mahigpit ang hawak ko sa bag ko. Walang malay na hinihimas ng mga daliri ko ang logo nitong mamahalin regalo sa akin ni Leo noong anniversary namin last year. Noong panahong iyon, akala ko totoo pa ang pagmamahal niya. Pamilya? Nasaan ang pamilya ni Leo? Isang doktor na nakaputing coat ang patakbong lumapit. Rinig na rinig ang kaluskos ng mga papel na hawak niya. Kumikinang ang salamin niya mula sa ilaw ng pasilyo, kaya hindi ko maaninag ang mga mata niya. Ang biyenan kong si Aling Rosa ang unang sumugod. Magulo ang buhok, maga ang mga mata na parang 2 hiwa na lang, at parang baliw na hinablot ang manggas ng doktor. "Dok, kumusta ang anak ko? Ha? Magsalita po kayo." Massive heart attack. Napakadelikado ng sitwasyon. Mabilis na sabi ng doktor. Kailangan siyang operahan agad, lalagyan ng stent. Ito ang waiver, kailangang pumirma ng pamilya. Inabot niya ang papel at kumuha ng isa pa. Ubus na rin po ang deposit ninyo sa billing. Para sa operasyon at ICU, kailangan niyo munang maghanda ng 250,000 pesos at baka abutin pa ng daan-daang libo ang susunod. Pag-usapan na po agad ng pamilya. 250,000? Halatang nanginig ang kamay ni Aling Rosa. Sa sumunod na segundo, bigla siyang lumingon at tumusok ang matalim niyang tingin sa akin. "Maya, pera! Maglabas ka ng pera! Asawa ka niya. Hindi pwedeng pabayaan mo siyang mamatay." Agad namang lumapit at pinalibutan ako ng mga kamag-anak, mga tiyahin at tiyuhin na mahilig makisawsaw sa buhay ng may buhay. "Oo nga, Maya. Napakabuti ng asawa mo sa'yo. Nakikita namin yan. Huwag kang maging madamot ngayon. Buhay ang nakasalalay. Di ba mayaman naman ang pamilya nyo? Barya lang sa inyo ang 250,000. Dahan-dahan kong inangat ang ulo ko. Ang puting-puting ilaw sa kisame ay nakakasilaw. Nagmumukhang walang dugo ang mga mukha ng tao. Sigurado akong kasing puti rin ng papel ang mukha ko. Pero sa loob-loob ko, napakapanatag ko. Sobrang tahimik na naririnig ko ang sarili kong tibok ng puso. Dugdug, dugdug. Napakakalmado. Tiningnan ko si Aling Rosa. 3 taon kaming kasal ni Leo, pero ni minsan hindi niya ako pinakitaan ng maganda. Kesyo hindi raw ako marunong sa gawaing bahay. Kesyo hindi ako magkaanak ng lalaki. Kesyo kahit lumaki ako sa syudad ay ulila na ako at walang pamilyang masasandalan. Pero pagdating sa usapang pera, ako lagi ang una niyang naiisip. Tiningnan ko rin ang mga kamag-anak nila. Kapag ordinaryong araw, hindi mo makita ang mga anino ng mga ito. Pero kapag may namimigay ng pamasko sa group chat, sila ang pinakamabilis. Ngayon, ang lalakas ng loob nilang magsalita. Parang, kapag hindi ako naglabas ng pera, ako na ang pumatay kay Leo. Panghuli, sumilip ako sa salamin ng pinto ng ICU. Nakahiga doon si Leo. Punong-puno ng tubo ang katawan, habang tumutunog ang mga makina sa tabi niya. Mula sa malayo, hindi ko makita ang mukha niya. Tanging ang hugis lang ng tao sa ilalim ng puting kumot. "Maya, anong tinutunganga mo dyan?" Naiinis na pumadyak si Aling Rosa at akmang hahablutin ako. "Umalis ka na at mag-withdraw. Sarado na ang bangko pero pwede kang mag-transfer gamit ang card mo. Alam mo naman ang password." Umatras ako ng kaunti
para hindi niya ako mahawakan. Pagkabangon ko, mabagal ang mga galaw ko. Pakiramdam ko nga sobrang bagal. Ang suot kong cream na coat ay binili ko lang last month, lampas 10,000 ang halaga. Nanghihinayang pa ako nang bilhin ko yon. Pero ngayon, bagay na bagay pala sa eksenang ito. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Biglang tumahimik sa pasilyo, tanging ang tunog na lang ng isang makina sa malayo ang naririnig. Tit, tit, parang nagbibilang ng oras. Binuksan ko ang bag ko. Hindi nanginginig ang mga kamay ko. Kinuha ko mula sa pinakaloob ang isang lumang asul na bankbook. Gastado na ang mga gilid dahil ilang taon na itong ginagamit. Ito ang joint account namin ni Leo mula nang ikasal kami. Dito nakapasok ang mga regalo noong kasal at ang bawat sentimo na inipon namin mula nang magsimula kaming bumuo ng pamilya. Pera. Narinig ko ang sarili kong boses. Walang emosyon. Ma, heto na po ang perang hinihingi ninyo. Pinabot ko ang bankbook sa doktor. Nagulat ang doktor pero kinuha niya rin ito. Agad na sumilip si Aling Rosa at humaba rin ang mga leeg ng mga marites na kamag-anak para makita. Binuksan ang bankbook. Sa pinakabagong pahina, nakaprint ang itim na numero, 35, sandaling tumahimik ang buong pasilyo. Ano to? Lumaki ang mga mata ni Aling Rosa. 35 piso? Nagpapatawa ka ba? Paanong 35 pesos lang ang pera ninyo? Hindi ko siya tiningnan. Humarap ako ng diretso sa doktor. Ang boses ko ay parang nagbabasa lang ng menu. Dok, wag niyo na po siyang i-schedule para sa operasyon. Itigil na ang panggagamot. Ayusin na po natin ang discharge papers. Anong sinabi mo? Tinis ng boses ni Aling Rosa na parang mababasag ang eardrums ko. Tumingin ako sa relo ko. Regalo sa akin ni Leo noong birthday ko last year. Sabi niya noon, simbolo raw ito ng walang hanggang pag-ibig namin. Naniwala naman ako. Ngayong hapon, 4:30, sabi ko. 2 oras bago isugod si Leo sa ospital, nilimas niya ang natitirang 4.8 million pesos sa joint account natin. Walang itinira. Tumigil ako sandali at tiningnan ang mga mukha nila isa-isa. Ang nakatanggap, Chloe. Ang nakasulat sa note ng transfer. Baby, gamitin mo muna to. May ilang napasinghap sa pasilyo. Isang pinsan ang mabilis ang bibig na nagsalita. Chloe, di ba? Yan yung sekretarya niya sa kumpanya? Oo, kabit niya. Sagot ko. Formal ang tono ko, parang naguulat lang ng balita. 1 taon at kalahati na sila. Alam ng lahat sa kumpanya. Siguro kayo lang. At ang mga kamag-anak na hindi naman natin laging nakakasama, ang hindi nakakaalam. Sinungaling! Namula ang mukha ni Aling Rosa na parang kamatis. Hindi magagawa yan ng anak ko. Napakabait niya. Siguradong ikaw ang nagtago ng pera. Gusto mong patayin ang anak ko. Akma siyang susugod pero mabilis siyang pinigilan ng 2 lalaking kamag-anak. Nakatayo lang ako, hindi gumagalaw, ni hindi kumukurap. Yung 4.8 million na yon. 2.8 million doon ay galing sa pagbenta ng kondo ko bago tayo ikasal. 1 million doon ay pamana ng mga magulang ko bago sila mawalay sa akin. At yung natitirang 1 million, yan ang kinita natin sa negosyo sa nakalipas na 3 taon. Malinaw ang bawat salitang binibitawan ko, parang nagbabasa ng ebidensya sa korte. Kanina, 4 na 5 ang pesos yan. Bago ako pumunta rito, nagpagas ako ng 400 pesos, kaya 35 pesos na lang ang natira. Tumingin ako sa doktor, kalmado pa rin. Kaya Dok, walang ipambabayad at hindi na rin kailangang iligtas. Bago siya muntik mamatay, binigay niya ang pera niya sa kabit niya. Rerespetuhin ko ang desisyon niya. Hindi ako gagastos ng kahit isang kusing, hahayaan ko siyang umalis ng payapa. Wala kang kwentang asawa, demonyita. Tuluyan nang nagwala si Aling Rosa, umiiyak at sumisigaw. Asawa mo siya sa batas. Obligasyon mong iligtas siya. Ididemanda kita, ipapakulong kita. Napangiti ako. Isang malamig na ngiti na kahit ako ay kinilabutan. Obligasyon? Inulit ko ang salita na parang may pait na lasa. Ma, sa family code natin, ang obligasyon ng mag-asawa na magtulungan ay nakadepende kung nagsasama kayo. Ang anak nyo, sa nakalipas na 1 taon at kalahati,
Mahigit 300 araw siyang nakatira sa kondo ni Chloe. Yung mga natitirang araw, either naka-business trip siya o umuuwi lang para kumuha ng damit at para magnakaw ng pera sa bahay. Kumuha ako ng isa pang folder mula sa bag ko. Hindi ko binuksan, tinaas ko lang. Bank statements, pictures ng kondo ni Chloe, resibo ng mga motel nila, at ebidensya na naglipat siya ng pondo ng kumpanya. Gusto niyo bang basahin ko isa-isa sa inyo ngayon? Biglang napatigil sa pag-iyak si Aling Rosa. Nagkatinginan ang mga kamag-anak. Ang iba ay unti-unting umaatras. Ay, may isa pa pala, dagdag ko. 5 buwan na ang nakakaraan. Sabi ni Leo may investment daw siya at pinapirma ako ng papeles. Naniwala ako kaya hindi ko na binasa. Nalaman ko na lang na nilipat pala niya ang 30% na shares ko sa kumpanya papunta sa pangalan ng kapatid ni Chloe. Tiningnan ko si Aling Rosa. Ngayon, may emosyon na sa mga mata ko, isang malinaw na pangungutya. Kaya ma, doon kayo humingi ng pera kay Chloe para iligtas ang anak niyo. Hawak niya ngayon ang buong yaman namin, pati na ang 4.8 million ng anak niyo at ang kumpanya ko. Pagkatapos kong magsalita, binalik ko ang folder sa bag at tumalikod. Rinig na rinig ang takong ng sapatos ko sa sahig ng pasilyo. Click, click, click. Bumalik ka rito. Huwag kang aalis. Hagulgol ni Aling Rosa. Asawa ka niya. Kailangan mong panindigan to. Huminto ako sa dulo ng pasilyo. Hindi ako lumingon. Sumagot lang ako habang nililipad ng malamig na hangin ang boses ko. Doc, ilagay niyo na lang po sa record na walang kakayahang magbayad ang pamilya kaya kusang ititigil ang panggagamot. Para sa pirmahan, kontakin niyo na lang ang abogado ko. At ma, kapag nagising si Leo, pakisabi sa kanya, yung 35 pesos, yan na ang pamasahe ko para sa huling biyahe niya. Kids na kami. Bumukas ang elevator at pumasok ako. Nang magsara ang pinto, naririnig ko pa rin ang kaguluhan sa labas. Iyak ni Aling Rosa, bulungan ng mga kamag-anak, at sigaw ng doktor sa mga nurse. Pababa ang elevator. Sumandal ako sa malamig na bakal at pumikit. Tuyo pa rin ang mga mata ko. Nag-vibrate ang bag ko. Kinuha ko ang cellphone ko. Isang text mula sa unknown number. Ate Maya, narinig ko inatake raw si Kuya Leo. Nakakaawa naman. Pero, wag kang mag-alala. Gagamitin ko ng tama yung 4.8 million. Ito kasi ang huling patunay ng pagmamahal niya sa akin. Walang pangalan, pero alam ko kung kanino galing. Tinitigan ko ang mensahe ng 3 segundo bago ko dinelete. Pagbukas ng pinto sa ground floor, sumalubong ang malamig na hangin ng madaling araw. Lumabas ako ng ospital. Hindi ako pumara ng sasakyan. Naglakad lang ako sa tahimik na kalsada. Sa ilalim ng streetlights, mahaba ang anino ko. Mag-isa lang ako. Habang naglalakad, nag-vibrate ulit ang phone ko. Bank notification, ang iyong account na nagtatapos sa 3,309 ay nakatanggap ng transfer na PHP, 4,800,000 million, ngayong 22,048,000. Note, ibinalik sa tunay na may-ari. Tumigil ako sa paglalakad. Tumingala ako sa madilim na kalangitan at unti-unting napangiti. Nagsisimula pa lang ang laro. Sa pagkakataong ito, hindi na ako matatalo. Naglakad pa ako ng kaunti. Tumawag ang phone ko. Nakita ko ang pangalan sa screen. Attorney. Ben. Sinagot ko ito. Maya, narinig ko ang nangyari. Boses ng isang seryosong lalaki, mabilis magsalita. Alam ko na ang sitwasyon kay Leo. Nasaan ka ngayon? Ligtas ka ba? Ligtas. Sagot ko, habang nililingon ang malabong hugis ng ospital sa malayo. Kakatanggap ko lang ng magandang regalo. Regalo? Yung 4.8 million? Bumalik na ba? Sandaling tumahimik sa kabilang linya. Tapos narinig ko siyang tumawa ng mahina. Niluwarin ni Chloe. Himala. Sa ugali ng babaeng yun, ayaw niyang binibitawan ang nakain na niya. Hindi niya niluwa. Yun ang kusa. Pinilit natin. Malamig ang boses ko. Pero, isang tabi muna natin yan. Bumalik ang pera. Yun ang mahalaga. Ben, may 2 pabor ako. Sabihin mo. Una, i-freeze mo lahat ng bank accounts na nakapangalan kay Leo, pati yung mga dummy accounts niya. Pangalawa, ihanda mo ang mga papeles para sa demand. Bawat sentimo na kinuha niya ng palihim sa nakalipas na 6 na buwan, babawiin ko.
Lahat yon, legal na ari-arian naming mag-asawa. Masusunod, kumpleto na ang ebidensya natin. Sa hawak nating bank statements, madaling makukumbinsi ang judge na wala siyang makukuhang kahit pisong duling. Huminto sandali si Ben. Pero Maya, tatanungin ko lang, sigurado ka na bang ititigil ang panggagamot? Hindi ako sumagot agad, tumingala ako ulit. Masyadong maliwanag ang mga ilaw ng syudad, kaya nagkulay dugo ang mga ulap. 2.5 taon na ang nakakaraan, noong inatake sa puso ang papa ko. Natatandaan mo ba ang sinabi ni Leo? Mahina ang boses ko, pero matalim na parang kutsilyo. Sabi niya, ang sakit daw ng papa ko ay parang butas na walang katapusan ng gastos. Ubos na ang yaman, mawawala rin ang buhay, kaya mas mabuti pang itabi na lang ang pera para sa mga buhay pa. Nakaluhod ako noon sa harapan niya. Nagmamakaawang pautangin niya ako ng 250,000 pesos para iligtas ang buhay ng tatay ko. Binigay ba niya? Binigay. Napangiti ako, nang mapakla, nakakakilabot ng ngiti. Ang kondisyon, kailangan kong pirmahan ang waiver na inaabandon ko ang shares ko sa kumpanya ni Papa. Sabi niya, para daw protektahan ang pera ng pamilya. Bumigat ang paghinga ni Ben sa kabilang linya. Kaya ngayon, pagpapatuloy ko, ibinabalik ko lang sa kanya ang leksyong itinuro niya sa akin. Sabi ng doktor, massive heart attack. Kahit mabuhay siya, magiging gulay na lang siya sa kama. Aabutin ng halos 1 milyon ang gamutan at butas na walang hanggan ang rehabilitation. Idodonate ko na lang sa mga asong kalye ang pera kaysa ibigay sa kanya. Naiintindihan ko, nagbago ang tono ni Ben. Gagawin ko agad. Teka, kumusta naman ang biyenan mo? Si Aling Rosa. Tumalikod ako para maglakad pabalik. Siguradong nagwawala pa yun sa ospital. Sakto, may kailangan akong ipakita sa kanya. Maya, babalik ka? Papasok ka sa lungga ng mga leon? Sila ang dapat mag-ingat. Pinutol ko ang sasabihin niya. Rinig na rinig ang takong ko sa tahimik na kalsada. Ben, alam mo ba kung ano ang natutunan ko sa nakalipas na 2 taon? Kapag hawak mo ang katotohanan, yun ang pinakamasakit na kutsilyong panaksak. Pinatay ko ang tawag, nilagay ko ang phone sa bag at pumara ng taxi. Bumalik ako sa ospital. Bukas pa ang ilaw sa lobby, nag-uusap ng mahina ang mga nurse. Dumiretso ako sa elevator paakyat sa ICU. Nang bumukas ang pinto, sumalubong agad ang mga pamilyar na sigaw. Maya, hayop kang babae ka? Susunugin ka sa impyerno? Pilit na kumakawala si Aling Rosa sa 2 gwardya. Ang kapal ng mukha mong bumalik. Kung mamatay ang anak ko, ikaw ang pumatay sa kanya. Puno ang pasilyo. Dumating na rin ang iba pang kamag-anak. Nakatingin silang lahat sa akin na puno ng pandidiri. Hindi ko sila pinansin at dumiretso sa doktor. Mrs., sabi ng doktor na mukhang alanganin. Heto na po ang waiver para sa pag-abandon ng treatment. Kailangan pong pirmahan. Doc, wait lang po. Malinaw at kalmadong sabi ko. Humarap ako sa kanilang lahat. Bago ako pumirma, may mga bagay lang na dapat ninyong makita. Anong makikita? Sigaw ni Aling Rosa. Kung gaano ka kasama. Ma, pinutol ko siya. Kumuha ako ng maliit na portable printer mula sa bag at kinonekta sa tablet ko. Gusto niyo malaman kung nasaan ang pera? Tingnan natin. Tumunog ang printer. Lumabas ang unang pahina. Iniharap ko ito kay Aling Rosa. Ngayong hapon, 3:47 p.m. Sabi ko habang umaalingaw-ngaw ang boses ko sa pasilyo. Ang anak niyong si Leo, nilipat ang 4.8 million sa account ni Chloe. Note, Baby, gamitin mo kahit saan. Natahimik ang lahat. Kumuha pa ako ng mga papel mula sa printer at idinikit isa-isa sa pader ng ospital. 2 months ago, 600,000. Note, para sa birthday surprise mo. 4 months ago, 1.1 million. Note, pambili ng sasakyan. 6 na buwan, 1.5 million. 12 transfer sa loob ng 6 na buwan. Total, 8.9 million pesos. Tinuro ko ang pader. Ayan ang pera namin. Ipinambuhay niya sa ibang babae. Sumabog sa gulat ang mga tao. Nagsimula ng mag-ingay ang mga marites na kamag-anak. Diyos ko, 9 milyon! Sigaw ng isang tiyahin habang nakatakip ang kamay sa bibig. Panginoon, paano nagawa ni Leo to?
Nakakahiya, walang hiya talaga. Hiyaw naman ng isang tiyuhin. Nanlilisik ang mga mata kay Aling Rosa. Kaya pala laging sinasabi ni Leo na lugi ang negosyo. Ipinambabahay pala ng kabit. Dinikit ko pa ang mga pictures. Si Leo at Chloe sa Palawan, naka-matching outfits. Si Leo, binibigyan ng kwintas si Chloe. Isang pulang sports car. Noong pumunta sila sa Palawan, sabi ko kay Aling Rosa, na ngayon ay nanginginig na sa kinatatayuan niya. Sabi niya sa akin na sa business trip siya, hirap na hirap maghanap ng kliyente. At tinawagan ka pa niya para umiyak na nalulugi na ang kumpanya para makuha niya pati ang personal kong ipon. Ang mga kamag-anak na kanina ay humusga sa akin, ngayon ay diring-diri na nakatingin kay Aling Rosa. Nakakahiya kayo, Rosa, sabi ng isang matanda. 9 milyon! Tapos may gana ka pang murahin si Maya? Makapal din ang apog mo no? Wala na ba kayong hiya sa pamilyang to? Bumilis ang paghinga ni Aling Rosa. Sa tindi ng stress, kahihiyan, at galit na ang pera ay nasa ibang babae. Namutla siya. Nanghina ang mga tuhod niya. Pero bago siya tuluyang bumagsak sa sahig, humagulhol siya at sumigaw ng buong lakas. Akin na ang pera ng anak ko! Boom! Natumba siya at tumama ang ulo sa sahig. Nagkagulo ang pasilyo. May sumigaw ng doktor. Nakatayo lang ako. Malamig na pinapanood ang tagpo. Nag-iwan ako ng ilang pirasong pera sa kamag-anak. Idala niyo siya sa ER. Pag nagkulang yan, sabihin niyo sa anak niya humanap ng paraan. Bumalik ako sa elevator. Walang pumigil sa akin. Kinuha ko ang luma kong cellphone at nag-text kay Ben. Nakalabas na ang ebidensya. Proceed sa next step. Paglabas ko, nag-text ulit si Ben. Copy. Bukas 9 a.m. sa law firm. By the way, gusto ka raw kausapin ni Chloe. Ngumiti ako. Sige, mag-uusap kami. Kinabukasan, 8:40 ng umaga. Sa lobby ng ospital, pumasok si Chloe. Suot ang mamahaling designer dress, bitbit ang limited edition na bag, at pormang-porma. Pagdating niya sa ICU hallway, nagkunwari siyang umiiyak. Kuya Leo, bakit ka nagkaganito? Huwag mo akong iwan. Sigaw niya, parang bida sa teleserye na nagmamakaawa. Pero iba na ang ihip ng hangin. Ang mga kamag-anak na nandoon na nakakaalam na ng buong katotohanan ay agad na nag-iba ng reaksyon. Isang 180-degree turn. Walang awa. Ang kapal ng mukha mong kabit ka. Dinuro siya ng isang tiyahin. Umalis ka rito! Malandi! Nakakahiya. Suot mo pa ang perang ninakaw sa asawa. Sigaw ng isa pa. Sus Mariosep, akala mo kung sinong malinis, lintik na kabit pala. Nagulat si Chloe sa matinding pang-iinsulto ng mga tao. Lumapit siya sa nurse, pilit na nagmamatapang. Kahit magkano, gagastusin ko. May pera ako. Iligtas niyo boyfriend ko. Paglingon niya, nakita niya ako. Nakatayo lang ako, nakahalukip-kip, na wala ang pekeng luha niya. Sino ka ba? Ako ang girlfriend niya. Mataray niyang sabi. Sinusubukang itago ang kaba. Ngumiti ako. Girlfriend? Miss Chloe, yung bag na hawak mo galing sa pamana ng mga magulang ko. Yung damit mo, yan yung binili gamit ang perang ninakaw ni Leo sa asawa niya. Lahat ng pera mo, legal naming ari-arian. Namutla siya. Sinungaling. Binigay to sa akin ni Kuya Leo. Insecure ka lang kasi hindi ka na niya mahal. Mas lalong nagalit ang mga kamag-anak sa paligid. Wala kang kwentang babae. Magnanakaw na nga, sumasagot pa. Hiyaw ng pamilya. Natapilok si Chloe dahil sa kaba at napaupo sa sahig. Nadumihan ang mamahaling damit niya. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Yung text mong magaling at yung mga pictures nyo, nasa korte na. I-ready mo na lang ibalik lahat ng shares at kotse. Bawat sentimo, isusuka mo. Biglang nagring ang phone niya. Kaibigan niya, si Lily. Chloe, tignan mo ang balita. Iniimbestigahan ng kumpanya ni Leo dahil sa pagnanakaw ng pondo. Kalat na rin sa internet na kabit ka. Sira na ang pangalan mo. Bumagsak ang phone niya. Nabasag ang screen. Gumapang siya palapit sa akin. Wala nang natitirang dignidad. Ate Maya, parang awa mo na. Ibabalik ko na ang pera. Wag mo lang akong idemanda. Maawa ka sa akin. Umiwas ako. Binigyan na kita ng pagkakataon.
Nung tinext mo ako kahapon na gagamitin mo ang 4.8 million para sa pagmamahal nyo, dapat naisip mo na ang mangyayari ngayon. Tinalikuran ko ang pag-iyak at pagmamakaawa niya. At pumasok sa elevator, nag-text ulit si Ben. Bagsak na ang heart rate ni Leo. At kulong siya pag nabuhay siya dahil sa kaso sa kumpanya. Tuloy lang ang kaso, reply ko. 3 araw ang lumipas. Sa Regional Trial Court. Nakaupo ako sa pwesto ng nagdedemanda. Katabi si Attorney Ben. Sa kabila, si Chloe na mukhang losyang na, maga ang mga mata sa kaiiyak, at si Aling Rosa na nakayuko lang at hindi na makatingin ng diretso. Tumayo si Ben. Your Honor, nilipat ni Leo ang 8.9 million pesos at 30% na shares sa nasasakdal na si Chloe nang walang pahintulot. Ito ay conjugal property. Alam ni Chloe na kasal ang lalaki. Kaya hindi ito in good faith. Hinihiling namin na ibalik ang lahat. Umiiyak na sumagot si Chloe. Hindi ko alam na may asawa siya. Naniwala ako sa kanya. Naglabas si Ben ng screenshots ng chats nila kung saan malinaw na pinag-uusapan nila ako, ang asawa ni Leo, at ang malisyosong text ni Chloe sa akin. Wala nang nasabi ang kabilang kampo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Chloe. Hinampas ng judge ang gavel. Ayon sa batas, pinapawalang bisa ng korte ang paglipat ng 8.9 million at ng shares ng kumpanya. Iniuutos sa nasasakdal na ibalik ang lahat ng pera, kotse at shares kay Maya sa loob ng 10 araw. Kayo rin ang magbabayad ng danyos. Bumagsak si Chloe sa inuupuan niya. Wala na ko. Wala na akong pera. Iyak niya habang nakatakip ang mukha. Lumabas ako ng korte. Mainit ang sikat ng araw, mahinahon ang ihip ng hangin. Nag-text si Ben. Hindi na apela si Chloe. Inaayos na ang paglipat ng shares at pumanaw na si Leo kahapon. Iyong-iyo na ulit ang bahay ng parents mo. Tumingala ako at ngumiti. Wala na ang multo ng nakaraan. Kinuha ko na ang lahat ng akin at iniwan ko sila sa impyernong sila mismo ang gumawa. Ngayon, hindi na ako asawa ni Leo. Ako na lang si Maya. At ang tunay kong buhay ay ngayon palang magsisimula. Nakakahinga ng maluwag na natapos din ang kwento. Pero sa totoo lang, nakakalungkot. 'Di ba? Ang bigat sa puso. Kapag naiisip ko si Maya, naiisip ko yung sobrang sakit ng pagtataksil ng taong pinagkatiwalaan mo ng buong buhay mo. Hindi madali ang pinagdaanan niya. Sa huli, nakuha man niya ang hustisya at ang mga ari-arian, may nawasak pa ring pamilya dahil sa kasakiman at maling desisyon ni Leo. Nakakapagpabuntong hininga lang isipin kung paano sinisira ng pera at panloloko ang tiwala at pagmamahal. Walang panalo sa isang sirang relasyon. Sa kabilang banda, nakikita rin natin na minsan, sa sobrang sakit, nagagawa nating maging malamig at isantabi ang awa para lang protektahan ang ating sarili. Kayo ba, anong naramdaman nyo habang nakikinig sa kwento ni Maya? Kung may kaibigan kayong dumadaan sa ganitong kabigat na pagsubok, anong payo o pampalubag loob ang ibibigay nyo sa kanya? Gusto kong mabasa ang mga thoughts nyo sa comments, magdamayan at mag-usap-usap tayo dyan. Sana ay may napulot tayong aral ngayon. At kung nagustuhan nyo ang ating kwentuhan, sana mag-iwan kayo ng like at mag-subscribe sa ating channel para hindi nyo ma-miss ang mga susunod pa nating kwento. Ingat kayo palagi at hanggang sa muli.